Kasi niya, pinabayaan ito ng mga previous administration. Ang dapat, matagal na dapat ito na may maintenance repair na ginagawa. 53 years na ang San Juanico Bridge, sabi ng ating Pangulo, after na itayo ng kanyang tatay, si Apo Lakay. Hello po mga tugang, mga manoy, mga manay, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcaster, journalist from Albay. Pag-usapan natin ito mga mensahe ng ating mga top officials in relation sa Independence Day celebration. Unahin natin ito kay Sara Duterte kasi ang mensahe ni Sara Duterte parang kinakausap lang niya mga kababayan yung sarili niya. Yan, sabi niya, huwag nating isuko ang kalayaan sa mga taksil. Tingin ko, ang mensahe ni Sara Duterte ay para sa kanyang sarili. Kinakausap niya yung sarili niya. Yan, sabi niya rito, kabilang sa mga hamon sa ating kalayaan ay ang pagmamalabis at katiwalian sa gobyerno, laganap na droga, problema sa edukasyon, kahirapan at gutom. Sakto po sa kasong impeachment. Pagmamalabis, katiwalian sa gobyerno. Yun mismo ang laman ng articles of impeachment laban sa'yo. Tapos yung kanyang kapatid na si Pulong Duterte, mga kababayan, may mensahe din para sa Independence Day celebration. Yan, report ng News 5 po. Sabi dito, Representative Duterte sa araw ng Kasarinlan. Ibinahagi ni Davao City 1st District, Representative Paulo Duterte, na sa kabila ng pagdiriwang ng araw ng Kasarinlan, mayroong kirot sa damdamin dahil patuloy na nakadetini ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC detention cell sa The Hague, Netherlands. Ayon sa kongresista, hindi ito dumaan sa tamang proseso at walang paggalang sa mga korte ng bansa. Yun ang mensahe niya, mga kababayan. Sa simpleng salita, siya ay kinidnap ng isang administrasyong hindi kumikilala sa due process at hindi nirerespeto ang ating sistema ng hustisya. Hindi daw kumikilala sa due process. Itong pagkakulong nga po ng tatay ninyo ay ang mismong due process. Ang hindi kumikilala po, Pulong, sa due process, kayo, yung tatay mo, kasi yung mga biktima ng crimes against humanity, yun ang talagang hindi dumaan sa due process. Na-EJK po, thousands of them. And walang due process na binigay yung tatay mo. Kayo po, yung tatay ninyo po ay binibigyan ng due process na ma-defend niya yung kanyang sarili, hindi dito sa Pilipinas kasi hindi man siya kinaso rito ng mga complainants. Walang tiwala kasi sa Korte ng Pilipinas noong panahon po ninyo. Panahon ng tatay ninyo, 2017 ito. Panahon ng tatay mo, final sa The Hague. And because of that, binibigyan siya ng due process ng The Hague, ng ICC. Yung sinasabi po ninyong dapat hustisya rito, yun ang ipinagkait kasi sa mga biktima ng EJK. Kaya hindi natin mapipilit yung mga nabiktima ng EJK na dito i-file. Wala ngang tiwala sila nung panahon ninyo. Naintindihan mo na, Pulong. Kaya baliktad po ang sinasabi ninyo na di binigyan ng due process. Binibigyan ng due process. Ang walang due process po, yung mga namatay sa EJK, sa war on drugs. Yan ang katotohanan yan. Kasi kung hindi kayo binigyan ng due process, di sana, hindi siya nakakulong, kundi patay na rin sana yung tatay mo. Tulad ng mga biktima ng war on drugs. Binabaliktad ninyo lahat. Hindi ninyo pwedeng baliktarin ang kwento kasi tandang-tanda yan ang ating mga mamamayang Pilipino. Pasalamat na lang kayo. Kasi yung inyong tatay, nagawa niyang kumuha ng pinakamagaling na abogado. Pero yung mga biktima ng war on drugs, ngayon pa lang po sila. Butit may mga tumutulong sa kanila, pero ang masamang katotohanan, patay na yung mga biktima. Yung tatay mo, buhay na buhay. Wala kayong karapatan na magreklamo tungkol sa due process kasi mismong tatay ninyo, hindi nagbigay ng due process pero siya binibigyan ngayon ng due process. Naintindihan mo na, Pulong? Kaya sabi ni Neil Demandante, bakit may due process ba noong nakaupo
Tanong mo lang sa ama mong, you see, sabi ni Wang Boko, sana hindi tayo kumala sa ICC para igagalang tayo. Para bago hulihin ang may warrant, maidaan nila sa korte natin. Kaso hindi na tayo member. Kaya ayon, matulin pa sa sikat ng araw, lumipad na agad. Bakit pa kasi kumalas tayo? Wala namang mawawala yata kung hindi tayo kumalas. Kasi kung maayos ang bansa natin, hindi naman sila makikialam kung walang magrereklamo sa kanila. Ang kumalas yung tatay niya para makatakas sa accountability. Hindi pa rin nakatakas. Nahuli ni General Torre. You see? Sabi ni Joy Ignacio, problema nyo yan na pamilya, hindi yan problema ng bansa. Sabi ni Rica Palapo, ngayon naghahanap sila ng due process. The irony. Sabi ni Vilma Giban Remigio, due process daw. Noong panahon ng tatay, basta bang na lang, hindi also due process. Ngayon, nangingi ng due process. Basag na basag ni Sipulong. O ngayon, buti papakinggan natin yung mensahe ng ating Pangulong Bongbong Marcos kasi matino yung mensahe para sa Independence Day. Dito may pakinabang tayo. Palakpakan. Di ba? Parang kampanya. Ang daming tao. 127 taon ang nakalipas na nang itinaas ang ating bandila sa Kawit, Cavite. Ngunit, bago pa man dumating ang araw na iyon, maraming buhay ang naialay, pamilyang nagkawalay, at kinabukasang nasira, makamit lamang ang kasarinlan. Sina Jose Rizal, Andres Bonifacio, Apolinario Mabini, Padre Gomez, Padre Burgos, Padre Zamora, Graciano Lopez Jaena, Emilio Aguinaldo, Melchora Aquino, at libo-libo bayaning Pilipino na hindi napapangalanan. Sila ang mga Pilipinong nag-alay ng pawis, dugo at pangarap upang makamtan natin ang kalayaang ating tinatamasa. Mula sa kanilang sakripisyo, unti-unting umusbong ang Republika ng Pilipinas. Ngunit sa batang edad ng kasaysayan ng ating bansa, hinarap natin ang hamon ng digmaang pandaigdig, ang krisis sa langis, ang globalisasyon. Sa harap ng lahat ng mga hamon na ito, unti-unting lumakas at naging isang ang ating bansa. Pinagtibay ng apoy, ng sakripisyo at ng luha. Ngayon, malaya nating na ipapahayag ang ating saloobin nang walang kinakatakutan at malayang nagagawa ang naisin na walang iniiwasan. Dahil sa bagong Pilipinas, hindi kasalanan ang pagbibigay ng opinyon at lalong hindi mali ang kritisismo. Bagkus ito ang nagbibigay buhay at kinang sa ating demokrasya. Ngunit ang kalayaan at ang demokrasya, tulad ng pag-ibig sa tinubuang lupa, kailangang inaalagaan, binabantayan at ipinaglalaban. Dahil ang totoong kalaban ng kalayaan ay ang pagiging manhid. Manhid sa hinain ng taong bayan, manhid sa kalagayan ng ating kapwa, manhid sa kapanganan ng ating bansa. Tayong mga kagawad ng pamahalaan, mga tagapagmana ng kalayaan, huwag nating sayangin ang pagkakataon at tiwalang ipinagkaloob sa atin. Pananagutan, yan ang sigaw ng sambayanan. Mula sa sirang tulay, kalsada, mahal na pagkain, kakulangan ng kuryente, ang nais ng taong bayan ay tunay na pagkilos at na pagserbisyo. Ang solusyon ay ang pagpapaginhawa ng buhay ng bawat isa. Bilisan ang pagtugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan, taasan ang kalidad ng serbisyo at iwasto ang ating pagkukulang. Pananagutan natin hindi lang ang mga umaabuso sa tungkulin, maging ang mga nagkukulang sa paglilingkod.
Malinaw na patama po. Accountability. Papanagutin natin. Malinaw na patama po kay Sara Duterte. Di ba? Papanagutin natin, sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kailangan accountability doon sa mga nag-aabuso sa poder, sabi ng ating Pangulo. Kaya yung mga nagsasabi po na hinaharang ng ating Pangulo yung impeachment trial, wala pong katotohanan. Many times lininaw na yan ng ating Pangulo at ng Palasyo Malacanang ni Yussi Castro. Ayaw sana niya. Kaya lang, na-impeach na si Sara. We have to respect the process. Tuloy dapat. Yan ang malinaw. Yung nansisisi sa ating Pangulong Bongbong Marcos sa issue ng impeachment, wala pong katotohanan ang inyong mga akusasyon sa ating Pangulong Bongbong Marcos. The fact na ang pumirma number 1 sa 4th impeachment complaint, si Sandro Marcos, anong ibig sabihin nun? At sinulong ni pinsan, Speaker Martin Romualdez. Anong ibig sabihin nun? Pinos ng majority members allied to the President na mga congressmen. Anong ibig sabihin nun? You have to read between the lines. Napakalinaw. Respect the due process. Ito na ngayon ang speech ng ating Pangulo. Dapat panagutin daw yung mga nang-aabuso. Ituloy natin ang mensahe sa Independence Day. Dahil mas madadama ng Pilipino ang kalayaan kung may pagkain sa hapag, may maayos na transportasyon, may gamot para sa mga may sakit, at may dignidad ang bawat manggagawa. At sa mga kapwa kong Pilipino, patuloy natin ipaglaban ang ating kasarinlan. Huwag natin kakalimutan na ang kalayaan ay hindi binibigay. If we look at what is happening around the world today, freedom is fleeting. Fake news and misinformation, herd mentality can erase our way of life, our culture, our value system that we hold so dear. Ang mga kasinungalingan walang hangganan, mga balitang walang katotohanan at maling impormasyon. Malinaw po na patama sa kampo ng mga Duterte. Kasi ang mga maling impormasyon, ang fake news, galing po sa kampo ng mga Duterte. Mga DDS po ang nagpapakalat. Lalo na po si Atty. Harry Roque. Diba? Mga vloggers nila. You see? Yan ang nilalabanan, mga kababayan ngayon. Ito ang mga salot sa ating kalayaan. Salot sa kalayaan. Nakakalungkot din na may ilan din sa ating mga kababayan ay pinipilit ang maling paniniwala para sa interes ng iba at hindi para sa kapakanan ng ating mga kababayan Pilipino. Maging mapanuri tayo lagi. Alamin natin ang totoo. Labanan ang mga kasinungalingan. Piliin natin maging tapat kahit walang nakakakita. Piliin natin na manindigan, lalo na kung may nagkakamali. Piliin natin ang pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba. Let us honor this day not just by remembering the sacrifices of our forefathers. We must live with the same courage and love of country. For freedom is not just something that we inherit, but a right that we must protect every single day. Kaya ngayong araw, habang ipinagdiriwang natin ang ating kalayaan, lalo natin paigtingin ang pagmamahal at paglilingkod sa ating minamahal na Pilipinas. Nasa ating kamay ang kapangyarihan na bumuo ng bagong Pilipinas na maaari nating ipamana sa ating mga anak at sa kanilang mga anak. Maraming salamat po. Mabuhay ang ating mga bayani. Mabuhay ang sambayan ng Pilipinos at mabuhay ang bagong Pilipinas na ating araw-araw na ipinipili. Magandang umaga po sa inyong lahat. Di ba pa, mga kababayan, napaka-inspiring message ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Nakikinig siya po at kaya hindi siya nakikisali dito sa kaguluhan sa impeachment po. Hindi nangangahulugan na ayaw niya ng accountability. Sinabi niya po, mga kababayan ngayon mismo. Gusto niya kasi, tutok pa rin siya sa trabaho. Anyway, hindi man niya trabaho yung mag-impeach. Trabaho yan ng Congress, trabaho ng Senado. Yung impeachment trial na kanyang inirerespeto kasi parte siya sa tinatawag na due process. Siya naman, nasa executive siya,
tuloy dapat ang serbisyo sa ating mga mamamayang Pilipino. Kaya yung ginagawa niya, ikot ng ikot. Galing pa lang po sa sa Palawan. Palawan, Siquijor po. Kasi may problema sila doon sa kuryente po, na ang provider pala po, pag-aaring company ni Manny Villar. You see, laging brown out doon. Kaya pinuntahan na mismo ng ating Pangulo. Yan iginiit ni PBBM, hindi masolusyonan ng Siquijor Island Power Plant at ng gobyerno ang problema sa supply ng kuryente sa lalawigan. Yan Pakinggan ninyo yung sabi ng ating Pangulo. Hindi po pwedeng paano hindi bibigay. Hindi pwede. It just cannot be. Talk to the people na walang kuryente. Here, the governor has to explain. He has to explain every day to his people kung bakit walang kuryente. You see, mga kababayan, ikot ng ikot yung ating Pangulo para personal na tingnan yung mga problema sa ating bansa. O tapos dumiretso siya doon sa Leyte, Samar, yung problema sa San Juanico. Yan Marcos urgent repairs to San Juanico Bridge. Apektado kasi economy ng Samar, Leyte. Nag-utos siya na lagyan ng Mororo vessels sa gitna ng rehabilitation ng San Juanico. Kasi pinabayaan ito ng mga previous administration. Ang matagal na dapat ito na may maintenance repair na ginagawa. 53 years na ang San Juanico Bridge, sabi ng ating Pangulo, after na itayo ng kanyang tatay, si Apo Lakay. Yan yung ating Pangulo. Hands-on siya po. O ngayon, nasan si Sara? Nasa Malaysia, Kuala Lumpur. Personal trip. Galing pa lang Dahig, 10 days doon. Tapos pagbalik, nanatili lang ng ilang araw. 2 days yata, 3 days. Layas naman siya Kuala Lumpur. Personal trip. Walang pakinabang yung ating mga mamamayang Pilipino, mga kababayan. O ngayon, doon sa Siquijor, ang problema sa kuryente doon, binigyan ng 6 months para maayos yung problema. Sabi dito, yung ating Pangulo, nagsabi that the national government will be implementing an immediate short-term fix while working on a long-term solution to restore reliable power to the province. This situation is unacceptable. The victims are the ordinary people of Siquijor who cannot go about their daily lives and businesses. Ganon din sa Leyte and Samar, ito naman yung repair ng San Juanico Bridge. Kaya personal lang yung pinuntahan para i-supervise at ipag-utos ang mabilis na repair kasi apektado din yung negosyo ng dalawang probinsya. O ngayon, going back mga kababayan sa issue ng impeachment kay Sara Duterte, yung PhilConsah, nagsalita na rin po. Ayan Just in, PhilConsah reminds the Senate that accountability of public officials should not be thwarted by procedural invention or partisan maneuver. PhilConsah raised the following constitutional concerns. Una, grave abuse of discretion, whether the Senate unlawfully suspended its jurisdiction already validly acquired as an impeachment court. Pangalawa, encroachment on the House exclusive power, whether requiring the House to certify compliance with a 1-year ban infringes upon the House sole prerogative under Article 11, Section 3 of the Constitution. So grabe po yung ginawa ng Senado. Pati yung trabaho ng sole power ng Kongreso, pinangialaman. Pero sinunod pa rin ng Congress, nag-certify sila, nag-file sila nagpasa sila ng resolusyon certifying na sumunod sa tamang proseso ang Congress. Tapos, number 3, circumlocutory delay. Whether imposing a novel requirements not found in the Constitution or Senate rules constitute a circumlocutory device designed to delay or defeat the trial. Sinasadya nila, mga kababayan, kung ano-ano na lang na ginawang motion na dapat out of order yung mga motion na yun. Motion to dismiss. Para lang po ma-delay. Napakasimple. Pwede naman sila, sabi ng mga legal luminaries, na umingi lang ng certification. Yun ang sinasabi ni Risa Ontiveros, tapos ni Coco Pimentel. Di man na niya kailangan. Ibalik pa natin yan. Yung pag-remand niya, wala yan sa ating konstitusyon. Ang utos sa atin, mandato to try, hindi to dismiss or to remand.
Wala talaga po. Ayaw makinig nila. Kaya naging kayaya yung Senado. Pinagtawanan ng ating mga law experts po. Pangapat, due process, whether raising possible defenses on behalf of the respondent, Vice President, compromises the impartiality of the Senate as an impeachment court. Nag-abogado na po yung mga senador. Yung trabaho ng defense panel, nang dapat abogado ni Sara nang gumagawa noon, sila na yung gumawa. You see? Kaya sabi ni Attorney Christian Monzon, isang constitutionalist, in a street language sa ngayon, siga-siga sila. Akala nila nasa kanila ang kapangyarihan. Ang kapangyarihan nila is provided by the Constitution. Hanggang dyan lang sila. Nagsiga-siga po. Si Robin Padilla gusto nang manakit. Gustong saktan, mga kababayan, pisikal. Si Joel Villanueva, yun pala, isa man lang yung boto. Magkakampi pala, nagdrama pa. You see? Kaya sabi po ni Attorney Dean, College of Law, Jamie Gatdula, the impeachment trial niya for the Vice President should be presided by the Chief Justice of the Supreme Court. Article 7.3 of the Constitution requires that proceedings against the Vice President be in the same manner as the President. Furthermore, it removes the Senate President from an ethical dilemma in that he no longer has to preside over a proceeding of a public official. He may succeed, even if temporarily, in the interregnum, logically to be read in Article 7.9, if the Vice President is indeed removed. Tama po. Nag-second demotion din, mga kababayan, sa ganitong ideya. Ang isa pang Dean, si Dean and Father Attorney Ranilo Calangan Aquino. This is an interesting point made by Dean Jamie Gatdula, and he makes out a good case for his proposition. Tama po, para impartial, hindi politiko, kundi mismong Chief Justice ng Supreme Court, tulad ng nangyari sa impeachment trial po ni Era Pistrada. Ang dapat mag-preside talaga rito. Ito, mga kababayan, ang dapat mag-preside si CJ Alexander Agismondo, na nagsabi, corruption and abuses niya are the nation's true enemies. Mensahe niya yata ito, mga kababayan, sa Independence Day. Tamang-tama, akma, sakto sa mga pinag-uusapan natin ngayon. Ayun ang mensahe ni Chief Justice sa Independence Day kanina. Ang ating kalaban niya ay hindi lamang ang mga dayuhang nagnanais na sakupin tayo, ngunit ang korupsyon, kawalang pakialam at pang-abuso na nakikita natin sa sarili nating bakuran. Kaya challenge niya ang ating mga kababayan to reflect on how they utilize their hard-earned freedom, whether to address lingering injustices, uphold the rights of every citizen, regardless of his status or belief, or to correct wrongs despite obstacles. Tama si Chief Justice. Kaya po itong ginagawa natin, nakikita nating mali ang ginagawa ng ating mga senador, kaya tayo nagsasalita po. Kaya sabi po ni Chief Justice, kaya sa araw na ito, ipagdiwang natin ang ating kalayaan, hindi lamang sa pamamagitan ng pagwagayway ng ating bandila at pag-alaala sa nakaraan, ngunit sa pamamagitan din ng pagkilos. Muli nating pagtibayin ang panata na siyang nagluwal sa ating kasarinlan. Kaya sabi po ni Chief Justice, ang makabuluhang kalayaan ay hindi natatapos dahil tayo ang namumuno sa ating bansa. Ito ay dapat mag-udyok sa atin na magsumikap upang magkaroon ng mas makatarungang lipunan. Kaya para po makamtan natin ang katarungan, dapat yung mga nagkakasala sa ating lipunan, papanagutin natin. Importante po yung accountability, tulad ng sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, accountability. Kaya yung mga senador po, kailangang papanagutin natin. Huwag tayong tatahimik sa kanilang pagsasalaula, mga kababayan, sa proseso ng Senado, na imbes
tumayo mga kababayan na senator judge, pagkapanumpa nila, naging defense lawyer ni Sara. Di ba po? Kaya tama itong sinabi ni Dean Lavinia, Tony Lavinia. Ayan sabi niya, while illegal and unconstitutional, the act of the Senate yesterday has political value and is tantamount to a vindication of Sara Duterte. It is a license to steal from the public a permit to act with impunity. It is therefore immoral and must be objected to vigorously and passionately. Huwag tayong manahimik mga kababayan. Kondinahin natin ang pagmamalabis ng ating mga senador. Yung 18 Judas Balasubas na mga senador. Sabi yan ni Father Flavie Villanueva. Di ba? Mga balasubasan niya. Judas Balasubas. Sabi nga ni Tito Sen, maya naman kayo. Walang kayo yan mga kababayan ng mga senador ni Digong. At itong ating programa mga kababayan, atin sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.